So ayun, ang tagal nating walang vlog. Last vlog natin noong December pa, bago mag-December. So sobrang busy natin sa trabaho ngayon. Lalo nung nakaraang buwan. Sa anong Christmas may pasok din kami. Sa anong New Year may pasok din kami. So ngayon lang ulit tayo, nagkameron ng time para makapag-vlog. So maaga ako umuwi ngayon, galing sa trabaho. At yun, na-mention ko nga sa last vlog ko dati na pumirma tayo ng bagong kontrata. Another 1 year ulit tayo dito sa disyerto. Pinapirma tayo ng kontrata ng boss ko bago mag-end ang November last year. Pero ang tapos ng kontrata ko ay January 7, 2026. So napaka-advance ng pagpapapirma niya sa akin ng bagong kontrata. So ganito yung nangyari. Nagpail ako ng bakasyon sa amo ko. Ang hiningi ko 2 months. Kasi ang sabi niya sa akin, first week of January, kasama ka sa mga ididimob. Kasama na ako sa mga tatanggalin dito sa project. At ililipat ako sa bagong project namin somewhere in Jubail, Saudi Arabia. Then nagpail ako ng 2 months. Sinamantala ko yon dahil sabi ng boss ko, bago daw ako lumipat sa kabilang project namin, magbakasyon daw muna ako kasi 2 years na ako hindi nakabakasyon. So, grinab ko yung opportunity na yun. Nagpail ako ng vacation. 2 months ang pinail ko. Total, hindi naman ako babalik dito sa ibang project ng balik ko. Kaya nagpail ako ng 2 months. Pero anong nangyari? Nirefuse niya. Kasi pag doon pinayagan niya ako ng 2 months, yung iba din daw gagaya sa akin. So, kaya lang, 2 weeks later, nagdesisyon ako, sinabi ko sa boss ko, na hindi na ako papayag magpa-transfer sa kabilang project at nakapag-decide na ako, mag-i-exit na lang muna ako at mag-spend ako ng time sa Philippines para sa pamilya ko kasi matagal din ako nawala. Noong time na yun ay hindi siya nagre-reply sa akin sa message ko. Hindi ko siya makausap ng personal dahil sobrang busy. Tapos at the same time babakasyon siya ng mga araw na yon. So pagbalik niya from vacation, doon kami nagkamayroon ng one-on-one talk. Ayun, sabi niya bakit daw ayokong magpalipat sa ibang project. Pero nakapag-decide na ako, sabi ko, kailangan ko munang umuwi ng Pilipinas. So nag-decide ako na kailangan ko muna ng Pilipinas at pinakancel ko sa kanya yung kontrata ko na pinirmahan ko na another 1 year. So pumayag naman siya, walang issue doon. So bakit kailangan ko umuwi ng Pilipinas? So yun nga, masyadong bumigat yung timbang natin dito sa abroad. So kailangan ko munang bakasyon sa Pilipinas kasi syempre mahalaga yung health natin. So kailangan magpa-general check-up sa Pilipinas kahit wala tayong naramdaman. Ang problema lang sa akin ngayon naging overweight talaga ako. So kailangan ko muna mag-spend sa Pilipinas ng mga 1 month and 2 months. Kahit sabihin wala tayong trabaho ngayon 2026. So ano na importante? Siyempre importante yung health natin, no? Kaya yun ang naging decision ko after 2 weeks na nag-usap kami ng isang manager na sabi ko kailangan ko muna umuwi kasi 2 taon na rin akong hindi nakikita yung pamilya ko. Tapos syempre pera lang naman yan kikitain pa natin yan. So ano naman mahalaga? Syempre mas mahalaga yung health natin. Kaya huwag natin pababayaan kung nasa abroad ka, kung pababayaan yung health mo. So dito sa lugar ko parang ang hirap mag-diet, tapos stress sa trabaho. 12 to 14 hours yung trabaho mo everyday, minsan lumalampas pa. Pag alis mo ng madaling araw sa trabaho, ang balik mo na sa bahay, sa kampo is gabi na rin, mga past 7 na. Tapos ang daming trabaho, talagang hindi ka pwedeng magpabaya, hindi ka pwedeng umabsent. Kahit nga may sakit dito, kailangan ko umabsent kasi pag nga ako may sakit, hindi ako ma-absent dahil sigurado pagbalik mo kinabukasan, tambak yung trabaho mo, ikaw rin ang mahihirapan. So ayun, may magandang opportunity sa ating nangyari. Tapos kung magpaalam sa boss ko, nag-agree na siya. After 2 weeks, bago magpasko, nag-chat ako doon sa tropa ko dito sa Saudi. Sabi ko, mag-exit na ako. Tapos yung kontrata ko ng first week of January, hindi move na ako. Kailangan ko na magbakasyon. Sinabihan ba naman ako, huwag ka na magbakasyon. Applyan mo tong kumpanyan to.
Pina-apply niya sa akin yung kumpanya. Nag-try naman ako, in-applyan ko. Nag-submit ako ng CV, updated CV. Ang kulit niya, nangungulit, apply mo to. Saan ka na umuwi, magpa-transfer ka. So, ginawa ko yun. Ayun! Na-accept naman tayo. Kaya lang, ang problema ko, hindi ako pwedeng i-transfer yung company namin. Kahit exit na ako, kahit wala na akong pananagutan, kahit natapos yung kontrata ko. 2 times yung kinausap yung admin namin. Pero hindi ako binigyan ng chance na ma-transfer, hindi daw sila nagpa-process ng ganun. So, yung kabilang kumpanya na applyan ko, sabi ng HR, mali daw yung ginagawa ng kumpanya ko ngayon dahil labag yun sa labor law ng Saudi Arabia. So, paano ako makakapagreklamo eh? Nasa gitna ako ng disyerto. So, hindi na lang ako nagreklamo. So, pumayag na lang ako sa desisyon. Nag-stick na lang ako sa desisyon ko na mag-exit. Yun. Pero kung sakaling na-transfer ako, baka hindi pa ako makauwi kasi mukhang maganda doon sa kumpanya na yun eh. Saka main contractor. Unlike ngayon sa kumpanya ko, subcontractor lang kami. So alam naman natin pag main contractor kayo, medyo marami yung pribilehiyo nyo. Saka medyo maganda yung management. So sinabi ko doon sa kumpanya na in-applyan ko na hindi ako inalaw ng kumpanya ko ngayon na ako ay release. So, ang option ko lang ngayon ay mag-exit ako ng Saudi Arabia, umuwi ng Pilipinas, at kung sakaling vacant pa yung posisyon na in-applyan ko, at kung gusto nila pa akong kunin, nasa Pilipinas lang ako, at pwede nila akong dakin anytime. Yun ang sabi ko sa kanila, umuuna man sila sa akin, kung sakaling hindi pa sila makakakita ng ng malolocal hire dito, so try daw nilang tawagan ako. So, ayun, good luck na lang sa mga susunod na araw pag nasa Pilipinas na tayo. Sa ngayon, sobrang busy natin dahil nagta-turnover tayo ng trabaho sa ibang lahi. May kasama office mate ako dito na Indiano. So, nagta-turnover tayo ng trabaho sa kanya. Magaling naman. 5 araw pa lang kami tuturuan pero catch up na agad niya yung trabaho ko. So, ayun. So, by next week, yun, magpa-flight na tayo papunta ng Pilipinas. So, sa Pilipinas muna tayo. Jobless tayo ngayon 2026. First quarter pa lang. Tandaan nyo lagi, ang puhunan natin sa abroad, hindi lang talino, hindi lang lakas, kundi yung health natin, alagaan natin. So plan ko, pag nakapahinga na tayo ng mga 2 months sa Pilipinas, yun, sisimulan na ulit natin mag-apply papunta ibang bansa. Siguro naman nakapag-proper diet na tayo noon, consistent yung exercise natin, at sana bumaba na yung timbang natin noon. So, ayun, sa pag-abroad, OFW ka man, o hindi pa, o nagbabalak pa lang, tandaan nyo, lagi importante yung health natin. Kasi kahit anong talino mo, hindi ka nakakalakas kung may problema ka sa health, hindi ka rin makaka-abroad. Saka, tandaan nyo, yung talagang puhunan natin dito sa ibang bansa, yung health natin. Kaya dapat alagaan lagi natin yan. Actually, wala naman ako ambisyo ko lang kumain. Ayun, dahil stress tayo, tapos malakas tayong kumain, ayun, lumobo tayo. Alam mo naman natin, stressful yung trabaho natin dito. Actually, yung trabaho naman kayang-kaya eh. Kaya lang, yung pakikitungo sa atin ng mga employer natin, ng mga boss natin, minsan kung itrato tayo, para tayong parang pinapakita na mataas sila. Doon ka sisigawan, minsan nila light-light ka pa nila. Ayun, yun ang kapalit ng libo-libong piso na natatanggap namin, yung sisigawan ka ng mga boss mo, ipapahiya ka sa maraming tao. Ganon dito eh. Kasi pagdating mo kasi dito, ang expectation nila, magaling ka na. Hindi ka nila kailangan turuan kasi mataas ang expectation nila sa mga Pilipino. Kaya dapat, bago ka sumalang dito sa ibang bansa, dapat talaga alam mo yung trabaho na in-applyan mo. Naalala ko nga yung dati kong boss dito, yung una ko nakasamang boss na matanda. So masyado siyang maarte, medikuloso, kailangan perfectionist ka para sa kanya. May kunting mali lang, sisigawan ka kahit maraming tao, magkakasama kayo dyan, no? Babagsakan ka ng box file. Sabi niya, bakit hindi mo nagawa to? Bakit mali to? Dapat laging tama to. Sabi niya, if you mistake, too much money lost. Yun lagi sinasabi niya sa akin. Kaya lang, ang problema sa kanya, masyadong stricto. Tapos, pag may mga problema dun sa side, may mga instruction siya doon sa mga foreman na hindi na susunod, mag-iinit ang ulo niya, pati sa opisina, dadamay niya na rin ako. Ganun siya mag-trip. Minsan nga, galit na galit yun, nagsisigaw. Kaya lang, biglang huminto yung sigaw niya dahil parang
Parang bumili siya ate yung tibok ng puso niya. Sabi ko, atakihin niya ata to. Sabi ko nun. Ayun, kaya ang problema niya kasi, minsan, sinasabi niya sa akin, pag mahinahon siya, ang problema daw sa kanya, yung memory niya. Kaya pag daw may sinabi siya sa akin, dapat i-take down ko lagi. Kasi in the next day, malilimutan niya daw yun. Pag nalimutan niya daw yun, malaking problema. Kaya lagi daw ng mga information bibigyan sa akin, i-save ko naman. Ginagawa ko naman, wala naman problema dun. Yun nga, kaya lang, dahil matanda na siya, pagpasensya na natin, lagi magagalitin. So ayun, by next week, flight na natin, papunta ng Pilipinas. Yun, ang baba natin, Terminal 1. So, grabe yung kumpanya ko. Last month, may umalis dito na Pilipino. Pilipino na yun, medyo mareklamo. Nakita ko, then, okay na, nirelease na siya. Dami niya reklamo. Medyo siguro nainis sa kanya yung kumpanya namin. Ano bang ginawa sa kanya? Nakita ko yung ticket niya. Ang daming connecting flight. May connecting flight siya sa Sri Lanka. Tapos parang Kuala Lumpur. Bago makarating ng Pilipinas. Grabe. Sabi ko, grabe. Tapos ngayon, di pa uwi na ako ngayon. Diba? Next week. Bago ako i-book nung nakaraang linggo, sabi ko dun sa admin namin, sabi ko, sir, baka naman ayoko naman ng maraming flight, i-direct flight mo na lang ako, Saudi to Manila. Sabi niya, check niya daw kasi mahal ang ticket. Then, yun, okay naman, napag-usapan ko naman, may connecting flight ako, pero Saudi, dito sa lugar ko, Dammam to Jeddah, then Jeddah to Manila. So, pwede na yun, normal lang yun. Yung maraming connecting flight, 3, 4, grabe, ang hirap nun. Mapagod. Okay lang sana kung first timer ka mag-upload. So, yun, very, kakaibang experience para sa mga first traveler. Pero yung tulad ko na veterano na kaka-abroad, bibigyan mo ng maraming connecting flight. So, napakahirap nun. Ang boring sa biyahe. Tapos, pagod ka lagi. So, ayun, share ko lang sa inyo. Malapit na tayong makarinig ng beef or chicken. So, ayun, So ayun, masyado lang tayong excited dahil after 2 years makakapunta tayo ng Pilipinas. So kahit wala akong trabaho ngayon 2026 at hindi na ako pumayag mag-renew, masaya pa rin ako dahil makakauwi ako ng Pilipinas, makakapag-focus ako sa health natin kahit mga 2 buwan lang. Yun. So at the same time, makasama naman natin yung pamilya natin, mga anak natin, saka yung side ko, sa family ko, sa province. So papasyalan natin yon. So yun yung good side. So hanggang dito na lang yung ating update. Hanggang dito na lang yung ating maiksing vlog. So good luck sa flight natin next week. And higit sa lahat, sana makarating tayo ng Pilipinas na safe na safe. At sa mga nagbabalak mag-OFW dyan, at sa mga OFW na dyan, so good luck sa mga pangarap nyo. Keep safe kung saan man panig kayo ng mundo. At yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Thank you for watching.